Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Nakasalang pa rin sa witness stand sa mga oras na ito si National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag. Siya ang huling testigo ng prosecution sa Article 4 na tumatalakay sa umano'y grave threats ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Kasalukuyang nagtatanong na ang mga senator judges kay Matibag, pero bago nito, nag-cross-examination ng depensa. Yan at iba pang update sa nagpapatuloy na impeachment trial. Ihahatid namin maya-maya lamang. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Natalo, napikon, namaril, diyan nauwi ang away ng dalawang magkatrabaho sa isang construction site sa Cavite. Nagalit umano ang sospek kaya pinalaya sa site ang biktima nang talunin siya sa larong pool. Sa galit mga kapuso, namaril ang suspect at napatay ang biktima. Ang nahulikam na krimen at pagtugi sa suspect na mahigit isang taon nang nagtatago. Tunghayan sa aking eksklusibong pagtutok. Mainit na ang ulo ng suspect at binubulyawan na niya ang biktima nang una siyang makunan ng video. Pagbalik ko niya, baka na isa. Hindi na ako tatlo. Pilit daw na pinapalayas ng suspect ang biktima sa construction site kung saan sila kapwa nagtatrabaho. Ang dahilan, napikon daw ito sa larong pool. Kailangan kita. Polis ka na. Hindi nagtagal, sinugod na ng suspect ang biktima. Ano? Umalis ang suspect at may kinuha at sa kanyang pagbalik, may tanga na itong baril. Mapuputol ang video recording pero dito na raw nabaril ang biktima ng suspect na mabilis na tumakas. Nangyari ang krimeng ito sa Silang Cavite noong February 2025 at makaraan ang higit isang taon. Nagkaroon na ng lead ang Silang Cavite Police. Naaresto na ang suspect sa murder case na ito. Kamay sa ulo. Kamay sa ulo. Kamay sa ulo. Kapkapang mo, kapkapang. Nasurpresa ang suspect na inabutan ng mga pulis na natutulog sa sala ng bahay. Nakakuha tayo ng information given to us by our barangay officials and group leaders na bumalik itong akusado doon sa kanyang asawa sa bahay niya ro sa lugar nila. 1 year and 5 months na itong kaso na ito na kung saan ang ating suspect ay nagtago na after the commission of the crime. Case closed na ito kung ituring ng PNP. Yung binanggit ng ating akusado, kaya niya daw naparil itong si biktima, ay natutulog na siya di umano at kinukulit daw siya sa sobrang kalasingan, kinukulit siya. And then, lumabas siya. Ang sabi sa kanya nung kinatok siya is pinahihinto daw yung paglalaro ng pool. Ang suspect, kung maibabalik lang daw niya ang pagkakataon, sana'y hindi ito nauwi sa ganoon. May nabenta rin sa akin doon ng mga kasama ko sa trabaho ng politics na perte. Nabulot ko po. Ayun, ando na po, nakadisgrasya ko na. Emil Sumangil, nakatutok, 24 Oras. Sa ikawalong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sumalang sa witness stand si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na sinabing mayroon na silang persons of interest na maaaring makatulong sa pagtukoy sa hitman na kinausap umano ng bise para umano patayin ng Pangulo, First Lady at dating House Speaker.
Ayon pa kay Matibag, ang naging pahayag ng BC ay hindi lang basta pagbabanta, kundi plano anya sa pagpatay sa Pangulo na maituturing ding banta sa national security. Nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra? Mel, tama ka, no? Sinabi nga ni NBI Chief Melvin Matibag dito sa impeachment court na yung sinasabi ng ilang araw na umano'y plano o pagbabanta nitong si Vice President Sara Duterte sa buhay ni Pangulong Marcos ay hindi lang basta pagbabanta, kundi isang plano. At sinabi rin nga niya na meron na silang persons of interest kaugnay dito. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Sino ang kinausap na yan ni Vice President Sara Duterte para umano patayin ang Pangulo, First Lady at dating Speaker? Yan ang tanong ng prosecution nang isa lang nila sa witness stand si NBI Director Melvin Matibag sa Day 8 ng impeachment trial. Sabi ni Matibag, may natukoy nga raw silang persons of interest na maaring makatulong sa pagtukoy sa hitman na kinausap umano ng bise. Meron po tayong mga leads natin pong sinusundan at katunayan, we already have established persons of interest na maaaring makapagturo o tumukoy doon sa taong kinausap ng ating Vice Presidente o maaaring isa rito sa tinatawag nating persons of interest ang siyang talagang nakausap ng Vice Presidente. Pero tumanggi si Matibag na pangalanan ang mga ito dahil patuloy pa daw ang investigasyon at kailangan nilang maprotektahan ang kanilang informante. Sabi pa ni Matibag, ang pahayag na ito ng bise, hindi umano simpleng banta, kundi paghayag ng aktual na plano ng bise para patayin umano ang Pangulo. Obserbasyon po namin dito ay hindi na ito isang banta, kundi isang plano. Sapagkat ang tingin po namin dito ay inianunsyo ng ating Vice Presidente ang kanyang planong pagpatay sa Pangulo ng Pilipinas at mga nabanggit pang kanyang gustong ipapatay doon po sa kanyang pagbabanggit sa kanyang press conference. Ayon kay Matibag, lumikha ang NBI ng Special Task Force nitong April 16 ng taong ito para imbestigahan ang banta sa buhay ng Pangulo na aniyay seryoso, aktibo at nagpapatuloy. Sa pagtatanong kay Matibag ni Lead Prosecutor Batangas Representative Jervil Luistro, ipinunto niya ang umano'y pattern of violence, hindi lang sa mga pahayag ng bise, kundi maging sa ibang miyembro ng kanyang pamilya. Sabi ni Matibag, ang tema raw ng mga sinabi ni VP Sara noong October 2024, Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? Myself cutting his head. pareho sa tema ng sinabi ni Davao City Mayor Baste Duterte sa launching ng Rage Coalition nitong April 2026. Tama na yan. That's okay. Isang ulo lang naman ang kailangan namin. Ang ulo ni Bongbong Marcos! Yung pong video na yan ay amin pong naikumpara sa mga naging pahayag ng ating Vice Presidente na kung saan meron din po kaming bidyong binalikan na ang ating Vice Presidente ay nagre-repair din po sa pagtanggal ng ulo ng ating pong Presidente. Kung kaya't nakita namin po ang pagkakahambing ng statement po ng ating pong Mayor at ng Vice President Sara Duterte. Ipinakita rin ang video na ito ni Vice President Duterte ng panununtok niya sa isang sheriff nung mayor siya ng Davao City noong 2011. Noong July 2011, habang nakaupong mayor ng Davao City, sinapak ni Vice President Sara Duterte ang isang court sheriff. Anong koneksyon, kung mayroon man, ang video ni Mayor Sebastian Duterte at ang video ni Vice President Sara Duterte sa kasalukuyang investigasyon ng Special Task Force? Objection, kung Your mayroon Honor. man Objection, at Your kung Honor. iyong nalalaman. Objection, Your Honor, still vague and as unanswered. Witness may answer if he knows, so that we can move on. Director Matibag, kindly respond. Salamat po. Kapansin-pansin po na makikita natin
na nanggagaling sa isang pamilya ang pagbabanta sa ating Pangulo at parehas na nag-refer sa ulo ng Pangulo. Kung kaya naman, iniisip po ba namin kung meron bang kasabwat o may sabwatan sa pangyayaring ito? Sabi pa ni Matibag, hindi lang banta sa Pangulo ang nakikita nila, kundi banta sa national security dahil sa anyay network ng bise at ama nitong dating Pangulo. Dito lang nga po na makikita ng naging pagbabanta ng ating Vice President ay nagkaroon po ng tinatawag natin na epekto. It is a kinetic force na kung saan yung mga nakarinig ng kanyang pagbabanta ay gumagaya na rin at nagbabanta. Lalong-lalo na sila ay nabibilang sa isang pamilya. Napansin ko nga po na tumaas ang antas ng kaguluhan. Kita-kita natin, meron po mga panahon na nating pong Pangulo ay nasa isang event na live, meron pong mga magko-comment na barilin na yan, meron pong mga video na nakuha ang ating CCD na mayroong nagkakasa ng baril at ang reference din po ay isang bala lang to sa ulo ng presidente. So yan po yung kapansin-pansin na nagdudulot sa atin ng panganib sa ating Pangulo at sa ating pong pambansang seguridad. Ani Matibag sa investigasyon ng NBI, kinonsidera din nila ang dokumento mula kay Arturo Las Cañas na tinawag niyang open source intel. Si Las Cañas ang nagpakilalang dating kasama sa Davao Death Squad at isa sa mga testigo laban kay dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court. Tinutulan ito ng abogado ng bise at pinunto na hindi pirmado at hindi notarized ang ipinakitang affidavit ni Las Cañas. Pinayagan naman ng korte na mabasa ang bahagi ng salaysay ni Las Cañas. As allegedly ordered to him by Mayor Inday Sara Duterte copy. Considering, Your Honor, the reading of this portion of this piece of paper, Your Honor, we ask for a fourth clarification on the part of the chair that the reading of this document, Your Honor, already creates an impression not just to the minds of the senator judges but also the public. They may be misled, Your Honor, to believing the truth or falsity of these statements. So in other words, Your Honor, this is highly improper with all due respect, Your Honor, for this honorable court to allow the reading of a portion of an affidavit that was not authored by this witness. Bago naman sumalang sa pagtatanong ng prosecution si Matibag, pinagsabihan siya ng impeachment court dahil sa pag-anunsyo na iniimbestigahan nila ang paggamit ng pondo ng 2019 Southeast Asian Games. Bagay na pinalaga ni Senador Alan Peter Cayetano na namuno sa paghahanda sa SEA Games. The chair would like to remind and admonish you on behalf of the impeachment court to kindly avoid statements appertaining to individual members of this impeachment court. Without prejudice to any investigation you're undertaking, you may do so, but without need of issuing statements that may impinge upon the independence and or integrity of the court or the individual senator judges. Mel, sinabi nga nitong si Senator Escudero na yung issue sa pagitan ni Matibag at ni Cayetano ay ire-refer na lamang ng impeachment court sa Senado. Total, malapit na pong magbukas ang sesyon. Mel? Sandra, yung persons of interest na tinutukoy ni Matibag, may binigay ba siyang detalye tungkol sa pakikipag-usap niya dito sa mga ito? Sandra? Ayon kay Matibag, no, yung mga persons of interest, no, na kanilang na-identify na hindi rin niya pinangalanan, no, sa harap ng impeachment court, yung iba dito ay maaring kasama mismo dun sa pagpaplano at meron din daw persons of interest na sabi niya maaring ito mismo yung kausap ng bise. Pero sa ngayon, Mel, medyo matipid pa, no, yung pagbibigay ng detalye ni Director Matibag, pero sabi niya after 3 to 6 months ay maaring mas malinaw na ang bagay na ito. Mel? Pinayagan ni Presiding Officer Chis Escudero kanina, no, na basahin ni Matibag yung affidavit ng nagpakilalang Davao Death Squad na hitman, yung si Arturo Las Cañas. Ano ba yung kaugnayan nito sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte? At bakit pinayagan kahit hindi notarized at hindi permado? Sandra?
Yes, Melbel, yung dokumento kasi na binasa kanina, no, ang bahagi noon ay nagsasabi na nung daw nilikha yung Oplan Tokhang noong 2012-2013 ay may basbas at alam ito ni Vice President Sara Duterte na noon ay lokal na opisyal. At ayon po dito kay sa prosecution, itong dokumento na ito ay nasa ICC at kahit doon naman daw ay hindi na ni-require ng ICC yung na ito ay notaryado. Pero ganun pa man, sinabi ng impeachment court ni Presiding Officer Escudero na iba naman yung impeachment court doon sa ICC. Ganun pa man, ito po ay pinagbigyan. Basta ang sabi ni Presiding Officer, hindi naman tinetestify dito kung totoo yung nilalaman ng affidavit na yon, kundi ito lamang ay sinasabi na dumaan sa kamay ng NBI sa proseso ng kanilang pag-iimbestiga sa umano ay pagbabanta ng bise sa buhay ng Pangulo. Mel? Sabi ni Matibag, balikan natin yung sinasabi ni Matibag na kinetic effect. Ano raw ba yung epekto ng mga binitiwang banta umano ni VP Sara at ni Mayor Baste Duterte? Sandra? Oo, ang sinasabi niya, nung tinanong nga siya kung ano itong kinetic effect, ang sinasabi niya ay bukod doon sa naging pahayag ni Mayor Baste at saka ni VP Sara, ay meron na rin daw gumagaya at nagbabanta sa buhay ng Pangulo. At makikita raw ito, halimbawa sa social media, sabi niya merong pagbabanta, patuloy na pagbabanta sa buhay ng Pangulo at maging doon sa pagbanggit na kukunin ang kanyang ulo. Mel? Ay doon naman sa simula ng impeachment trial, pinagsabihan ni Matibag ng impeachment court na huwag magsalita tungkol doon sa mga miyembro daw ng korte, di ba? Ano yung magiging epekto nito kay Matibag at sa mga investigasyon na isinasagawa ng NBI sa ilang senador? Sandra? Yes, well, sinabi nga ng presiding officer na bagamat binigyan nila ng warning itong si Matibag, wala naman daw yung dapat mag-iepekto doon sa trabaho ng NBI na imbestigahan ito. Pero palagay ko, Bel, bahagi lamang din niya nung ginagawa ng impeachment court na pagrerenda, no? Kasi mula kahapon ay ayaw nila talaga na mahaluan ng ibang issue yung proceedings nila patungkol nga dito sa impeachment case ni VP Sara. Pero yun nga, sabi ng presiding officer, ito ay i-refer naman sa Senado at kumbaga tusawa, pwede nilang talakayin ito sa oras na magbukas ang sesyon. Mel? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. Ang cross-examination po ng depensa kay Matibag ay hatid namin sa inyo maya-maya lamang. Nakausap na umano ni Defense Team spokesperson Attorney Michael Poa si Vice President Sara Duterte kaugnay sa pagpabor ng Senate Impeachment Court na ipasabina ang ilang tax, bank at iba pang financial record ng bise at kanyang mister. Sinabi ko naman sa kanya that we have already requested for the certified true copy of that ruling. But whether we will be going up or we will just accept the ruling as it is, ay hindi po namin napag-usapan ng malaliman pa. I-report ko lang na ito yung nangyari. She said, okay, well, you know what to do naman. Ayon kay Poa, nasa The Hague, Netherlands ngayon si Duterte. Sa isang pahayag, kinumpirma ng Office of the Vice President na umalis ng bansa ang bise para sa isa umanong overseas trip. Bukod sa The Netherlands, magtutungo rin umano sa Qatar at United Kingdom si Duterte. Pagdidiin ng OVP, walang ginamit na pondo ng gobyerno sa biyahe. Samantala, kinwestiyon ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ang paghingi ng sabina ng prosekusyon para sa tax at bank records ni Vice President Sara Duterte. Sa kanyang pahayag na nasa lengguaheng Bisaya at isinali ng GMA News, tanong ng kongresistang Duterte sa prosekusyon, nawala, nakalimutan o ngayon lamang ba naisip na kailangan ng mga naturang dokumento? Kung kumpleto na ang articles of impeachment na inaprobahan sa Kamara, bakit anya ngayon lamang naghahanap ng papeles na dapat daw ay matagal ng hawak ng prosekusyon? Baka raw hindi ang dokumento ang kulang kundi ang mismong kaso laban sa bise. Sagot naman ni House Prosecutor Congressman Shel Jokno, wala sa trabaho ng prosekusyon na hulungkatin ng ebidensya dahil nasa kamay ng Senado ang paglilitis. Anya,
Sa Senate Impeachment Court ang panahon para magpresenta ng ebidensya at kasama diyan ang pagpapasampina para sa mga naturang ebidensya. Huli sa magkaiwalay na operasyon sa Pampanga ang umano'y leader ng termite gang at 2 iba pa na nag-ooperate sa Central Luzon. Nakatutok si John Consulta. Exclusive! Sa kuha ng CCTV sa loob ng isang convenience store sa Bamban, Tarlac, kita kung paano ito nilooban ng 3 nakabonet. Maya-maya pa, makikita ang isa sa mga suspect habang pinipicturan ang vault na kanilang nabaklas. Ilang saglit pa, makikita ang isang suspect habang pasan-pasan na ang vault na tuluyan na niyang nilabas at isinakay sa kanilang getaway vehicle. Nahulikam din ang kanilang pagpuntirya sa 3 establishmento sa probinsya ng Isabela. Modus nila, tinataon nila ng weekend. They're renting safe house para sa tutuluyan nila. Pero paalis-alis sila doon. At ang ginagawa nila, umiikot sila palagi, naghahanap sila ng would-be place na i-operate nila para manakawan. Arestado sa Porac at Mabalacat, Pampanga ang 3 suspect kabilang ang kanilang leader. Ayon sa PRO3, membro ng termite gang ang mga suspect na nag-ooperate sa Central Luzon. Sila rin umano ang nagukay ng tunnel sa isang rural bank sa Nueva Ecija nitong March 22. Binutas nila ang sahig nito, pinasok at dinimas ang pera sa loob. Itong grupo na to ay nagsimula ito yung sa tinatawag nating termite gang. Pinapasok nila sa ilalim, naghukay sila sa ilalim. Siguro nahihirapan na sila, according to them, medyo matagal. Ito kasi instant, in less than 20 minutes nakukuha nila yung gusto nila. Na-recover sa mga suspect ang kanilang getaway vehicle, ang kanilang ginagamit sa paghukay at kanilang magpasok sa mga establishmento at iba't ibang plaka sa kanilang mga getaway vehicle. Isinilbi na rin ng Police Regional Office 3 ang iba pang mga warat ng suspect na kinibibilangan ng frustrated murder at robbery. John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. Happy Tuesday, chikahan mga kapuso, with a happy and grateful heart. Bumisita at nagpasaya ng mga batang may disability si Ashley Ortega. Pero ano naman kaya ang next para kay Ashley ngayong tapos na ang pagganap niya sa Apoy sa Dugo? Makichika kay Aubrey Carampel. Kasabay ng pagdiriwang ng National Disability Rights Week, nakasama ni Sparkle star Ashley Ortega ang ilang batang may disability para sa isang fan meet and Thanksgiving celebration sa Navotas City. Naging malapit daw ang persons with disability kay Ashley mula nang gampanan ng role ni Angel sa GMA Afternoon Prime series na Apoy sa Dugo. Itong mga kids na mga kasama ko ngayon, naiintindihan ko sila. So I want na hindi natin sila makalimutan. Gusto ko ma-experience rin nila yung kasiyahan today. So I'm just really happy. Katuwang ni Ashley sa pag-organize ng event ang kanyang fans. Maraming salamat sa aking mga fans. Sila ang nag-organize lahat ng to habang busy ako sa work. So, kagagawan din to ng Ash Lovers. So, maraming salamat sa Ash Lovers. Mahal na mahal ko kayo. Kagagaling lang ni Ashley ng Vietnam kung saan nakasama niya ang Apoy sa Dugo co-star sa sina El Villanueva at Derek Monasterio at kaibigang si Roxy Smith. Bukod sa Vietnamese food and sightseeing, nag-enjoy din daw silang mag-shopping. Dahil nadagdagan na naman ang kanilang wardrobe, nag-organize sila ng garage sale kasama ang kanilang besties na sina Shuve Etrata, Sky Chua at Sugar Mercado. Sobrang nag-enjoy ako mag-shopping. So, meron akong ipopost soon. Siguro sa garage sale ko, I will sell all my clothes for 250 pesos. Lahat. Next month, may out-of-the-country trip daw ulit si Ash with boyfriend Mavi Legaspi. Manonood kami ng concert. I'm looking forward to that. And right now, busy lang talaga siya sa sports niya ngayon. Lagi siya nag-golf. Naghahanda na rin daw si Ashley para sa gagawing pelikula. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening. Tiklo sa magkahiwalay na buy-bust operation sa Mindanao ang 3 nagbebenta umano ng illegal na droga. Kabilang dyan ang nag-awol na pulis. Pero ginagamit pa umano ang propesyon para magtulak. Nakatutok si Marisol Abduraman. Exclusive! Matapos makatanggap ng hudyat mula sa nagpumuring buyer,
Agad nagtakbuhan ang mga otoridad papunta sa target area sa barangay na Tumulan sa Taguluan, Misamis Oriental. Arestado ang target ng operasyon na si alias Wawang na ayon sa Police Regional Office 10 ay dating pulis. Nahuli rin ang kanyang umunong kasabwat na pusher. Nakuha sa kanila ang 10 sachet ng shabu na nagkakahalaga ng mahigit 544,000 pesos. Itinuturing na high-value individual ang dating pulis na natanggal raw sa serbisyo nito lang Pebrero ayon sa Police Regional Office 10. Nag-awol daw ito matapos magpositibo sa random drug testing Hulyo nung nakaraang taon. Katukutan po ito si alias Wawang. Ginagamit po niya yung kanyang badge at yung kanyang ID at nagpapakilala po siya na still he is an active member po ng PNP. Kaya po kinatatakutan po siya yung mga bumibili sa kanya pag hindi magbabayad. Tinatakot po niya. Nabawi sa na-dismiss na pulis ang kanyang police badge at police ID. Si alias Wawang umano ang nag-ooperate sa bayan ng Taguluan at sa mga karatig na bayan. Meron pong mga industrial workers, yung iba naman po is meron pong mga truck drivers. No, yun po allegedly no na mga parokyano po niya. Sa Barangay Ipona naman sa Cagayan de Oro City, nahuli ng mga otoridad ang isa pang high-value individual na si alias AJ. Nakuha sa kanya ang 300 gramo ng shabu na aabot sa mahigit 2 million pesos ang halaga. Malaki po yung kanyang network sa area. Nagbabagsak po siya sa mga SLI po natin. Patuloy na inaalam kung kabilang sa malalaking grupo ang mga nasakoting suspect na wala pang pahayag sa ngayon. Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras. Ilabas ang buong video para malaman kung sino ang nagsasabi ng totoo. Yan po ang hamon ng Armed Forces of the Philippines sa iginigiit ng Chinese Embassy na ang mga Pilipinong sundalo umano ang nanghamon at naunang umatake sa China Coast Guard sa Ayungin Shoal. Pero hindi po nagtatapos sa pagkasugat ng 2 sundalong Pilipino ang pangharas. Nagpatuloy pa yan hanggang kanina sa isinasagawang medical evacuation. Nakatutok si June Veneracion. Isang insidente, 2 magkaibang kwento. Nauwi na ngayon sa labanan ng naratibo ang kumprontasyon kahapon sa pagitan ng mga sundalong Pilipino at mga tauhan ng China Coast Guard sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Sa video at statement na inilabas ng Chinese Embassy, ang mga tropa ng Pilipinas umano ang unang umatake at namalo ng sagwan sa mga Chinese law enforcement officers. Sa kabila ng paulit-ulit na warning, pinalibutan at binanggaraw ng mga rubber boat ng Pilipinas ang patrol boat ng China. Ang mga sundalong Pilipino raw ang nagsimula ng physical assault. Sa mas malapitang kuha ng video, pinalabas ng China na ang mga Pilipino ang naghahamon ng away at mas agresibo. Kinontra ng AFP o Armed Forces of the Philippines ang sinasabi ng China at naglabas din ng panibagong video ngayong araw. Pilit daw kasing dumidikit sa BRP Sierra Madre ang mga Chinese, kaya itinaboy sila ng mga sundalong Pilipino. Ang BRP Sierra Madre ang nagsisilbing outpost ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Sa video, makikita ang mga Chinese Coast Guard personnel na may hawak na baton na inihahampas nila sa mga dumadaang tropa ng Pilipinas. 2 sundalo ng AFP ang sugatan sa insidente. Ang isa nagkasugat sa ulo. Para magkaalaman kung sino ang nagsasabi ng totoo, hinamon ng AFP ang China na maglabas ng kumpletong video. So what they are showing is a spliced or incomplete version of the video. If they show the full context of the video that they took, it will be incriminated against them. It will be self-incriminating. Nakalapit daw ng 20 to 30 meters ang mga China Coast Guard personnel sa BRP Sierra Madre. Sabi ng AFP, ito'y malinaw na unlawful intrusion sa lugar na mayroong sovereign rights ang Pilipinas sa ilalim ng international law. Ang ganitong pangyayari, this is because of the illegal presence in our maritime zones. So long as they are there illegally, the potential for any coercive and aggressive action will always be there, to include the deceptive messaging. Ipinag-utos na ng liderato ng Philippine Coast Guard ang deployment ng 2 nitong barko para magsagawa ng medical evacuation sa mga nasaktang AFP personnel. At ngayong hapon, nakuha na ang 2 sundalo at kasalukuyang pinangangalagaan sa BRP Melchora Aquino. Ayon kay Tariela, habang nagaganap ang operasyon sa pagkuha ng 2 sundalo, nagpatupad pa rin ng blocking maneuvers ang Chinese Coast Guard. The only violent act and barbaric act na ginawa dito is the China Coast Guard hitting directly the head of our personnel from the Armed Forces of the Philippines. Hindi katanggap-tanggap para kay Pangulong Marcos ang panibagong insidente sa Ayungin Shoal.
kinukundina po niya. Kinukundina po ng Pangulo ang mga ganitong klaseng pangyayari. So, hindi po talaga katanggap-tanggap itong nangyayari sa pagitan po ng bansa po natin at ng China. Ang insidente sa Ayungin Shoal ang isa sa mga unang hamon na kakaharapin ng bagong upong Chief of Staff ng AFP, si General Antonio Nafarrete. We have to stand our ground. Atin yan. No? Rest assured that we will also do our jobs. And I think they're ready for it. We have our rules of engagement also there. Pinalitan ngayong araw ni Nafarrete si retired General Romeo Bronner na 3 taong nagsilbi bilang AFP Chief. Paalis na lang siya, may nangyari pang gulo sa Ayungin Shoal. Nakakalungkot na may mga insidenteng ganon. Yung ating mga sundalo nasugatan doon sa nangyari. No? And of course, we condemn that in the strongest manner. Kinundi na rin ng Amerika ang ginawa ng China. Ang nakababahalang pattern of provocation ng China ay naglalagay daw sa alanganin sa peace and stability sa rehiyon. Dapat itigil na raw ito. Pag inulit na naman ng China ang iligal na paglapit sa BRP Sierra Madre, nakahanda raw ang Armed Forces of the Philippines. Mananatili raw nakabantay ang mga sundalong Pilipino sa Ayungin Shoal, alinsunod sa international law. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, inutay-utay man, tila agad na nasagasaan ng panibagong big-time oil price hike ang mga tsuper. Ang isang grupo, magkakasa ng 2 araw na tigil pasada simula bukas para ihirit ang taas pasahe. Nakatutok si Bernadette Reyes. Matapos ang ilang oras na biyahe, sa diesel lang napunta ang naipong barya ng jeepney driver na si Ronnie Noynay. Wala na tayong magawa dyan, ganyan na talaga yan. Pagbaba nila, piso, pagtaas, 10. Babiyahe pa rin, kung may kikitain pa, kung wala na, tigil na. Ngayong araw kasi, tumaas na naman ang presyo ng diesel ng hanggang 8 pesos and 20 centavos kada litro. May kasunod pa yan na 2 pesos and 40 centavos dahil nag-implement ng staggered increase ang mga oil companies. Ang gasolina, nadagdagan naman ng 3 pesos and 60 centavos kada litro. Kaya ang hirap kumita. Ang 10 hours na biyahe dati, ngayon 16 hours na doble. Dahil sa taas ng pamasahe, ay sa taas ng gas. Itaas naman ang pamasahe, wag naman yung ganon. Diba? Kaya nakakayamot. Kaya naman para iparating ang pagkadismaya sa walang prenong taas presyo sa petrolyo, magsasagawa ng transport strike ang grupong Manibela bukas. Tatagal ang 2 araw ang transport strike pero maaari pa raw itong umabot hanggang Biyernes, July 24. Pakarinig lang ng chismis ang mga oil companies at ang Department of Energy na may giyera sa gitnang silangan. Agad na silang magtataas ng presyo. Dapat i-unbundle po ninyo yung presyo ng mga produktong petrolyo para makita natin magkano talaga ang pag-angkat, magkano ang ginagamit o ang gastos. Hihirit rin daw ang grupo ng dagdag singil sa pasahe. Matatanda ang noong Marso, sinuspindi ni Pangulong Bongbong Marcos ang planong taas singil sa pasahe. Yung na-outlet na piso na per hike, ano na po ang nangyari, mahal na Pangulo? Magsosona na po kayo yung piso na ibinigay sa atin. Sana naman po nakikiusap kami na madagdagan pa ng piso. Hindi po sasapat ito para lamang po ito makasurvive kami. Sa monitoring ng Department of Energy, 4 na magkakasunod na linggo nang tumataas ang presyo ng produktong petrolyo. Para maibsan ang epekto nito, ginawa ng utay-utay ng ilang oil companies ang dagdag presyo ngayong linggo. Pero mabigat pa rin daw, lalo na sa mga pumapasada dahil halos umabot na sa humigit kumulang 90 pesos ang kada litro ng diesel. Hati naman dito ang mga pasaherong madadagdagan na naman ang budget sa transportasyon. Mataas pa rin naman yung bilihin, tapos pati gasoline, ganun din, ma'am. Parang wala din pinagbago, ma'am. Kahit Huwag po muna. Huwag muna, ma'am, kasi parang hindi pa naka-move on last, tumaas yung gas, tapos tataas ulit. Mabigat pero kakayanin siguro kasi kawawa rin naman sila eh. Pare-parehas lang naman nagtutulungan na lang. Wala pang pahayag ang LTFRB. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Sa cross-examination ay kinuwestiyon ng depensa ang pahayag ng Direktor ng National Bureau of Investigation o NBI na meron umanong makakapagturo sa hitman
na kinausap umano ni Vice President Sara Duterte para paslangin ang Pangulo. Mula sa Silang, nakatutuklay si Joseph Morong. Joseph? Mel, ipinunto ng depensa sa kanilang cross-examination o yung pagbusisi dito kay NBI Director Melvin Matibag na hearsay, sabi-sabi o chismis ang alam nito tungkol sa mga investigasyon na ginawa ng NBI tungkol sa mga umunoy pagbabanta ng Vice Presidente sa Pangulo. At tila trial by publicity daw itong ginawang pagbubulgar ni Director Matibag dahil wala namang ibang detalye na sinabi ito kanina. It is just to illustrate, Your Honor, for the benefit of the Senator Judge. Hearsay, sabi-sabi, masyado pang maaga o premature at trial by publicity. Ito ang mga pagsasalarawan ng depensa sa naging testimonya ni National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag na nagsabi na may persons of interest sa sila o mga taong maaari makapagturo sa assassin o mismong assassin na kinontrata ng Vice Presidente. Sa cross-examination ng abogado ng Vice na si Attorney Mark Pinluan kay Matibag, sinabi nito na tila trial by publicity ang ginawang pagbubunyag ni Matibag dahil walang ibang detalye na ibinulgar si Matibag, lalo't hindi pa naman din daw pinalang investigasyon na ginagawa ng NBI sa pagbabanta ng Vice Presidente. Isn't that a trial by publicity? Hindi po. Sapagkat kaya nga po namin hindi inilalabas yung aming pong mga confidential at secret na investigation. Lamang nga po, tayo pinatitistigo rito. Kung hindi nyo pa po pala kayang magbigay ng detalye, bakit nyo pa po nilabas na may leads kayo in the first place? Sagot ni Matibag, ongoing pa nga o hindi pa tapos ang investigasyon pero oras na maging pinal ang kanilang investigasyon ay i-confront nila o iharap nila ang resulta ng kanilang investigasyon sa bise. Mas maganda nga po kung si VP Sara mismo magsabi dito kung meron siyang kinausap at kung sino kinausap. Dagdag na punto ng depensa, walang kinakaharap na reklamo ang bise dahil sa umunoy pagkontrata niya ng papatay sa Pangulo. Sinabi naman ni Matibag na mayroon naman itong kinakaharap na reklamo para sa grave threats at inciting to sedition sa Department of Justice. Tinawag din na hearsay ng depensa ang alam ni Matibag tungkol sa mga investigasyon na ginawa ng NBI noong 2025 tungkol sa mga assassination threats na isa sa mga basihan ni Matibag para sabihing nagpapatuloy at totoo ang banta ng bise. Presenting the exact Pero sabi ng prosekusyon, opisyal na record at pwedeng magamit ang mga naging investigasyon ng NBI. For the benefit of this honorable court and the Filipino people watching, inaamin nyo ba na wala kayong personal na kaalaman sa nangyaring investigation starting November 23, 2024? Malinaw naman po yun at ang korte po ay can take judicial notice of the fact na hindi pa po ako NBI Director ng panahon na yun. So you're confirming that you do not have personal knowledge because you were only appointed as NBA Director a year later or on February 20, Your Honor, ask and 2026. If not based on personal knowledge, then that is hearsay. I'm trying to look for the Filipino term for hearsay. Ano ba yung hearsay sa Tagalog? Sabi-sabi or chismis? entries in official records are considered as prima facie evidence of the contents thereof. And thus, it's exactly the basis of the witness in answering the question of the defense. Nagtanim din ng duda sa motibo ang depensa kay Matibag. Inilabas ng depensa na asawa ni Matibag ay isa sa mga endorser ng House Committee Report na nag-endorso ng mga articles of impeachment laban sa bise. Pati ang mga critical nito mga opinion pieces kung saan tinawag niya na bratinela ang Vice Presidente na ayon naman kay Matibag ay katawagan na galing mismo sa ama ng bise na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Naglabas din ng survey ratings ng depensa na nagpapakita ng mas mataas na ratings ng bise kesa sa Pangulo. Punto ng depensa, may betrayal of public trust ba na nangyari? You mentioned that you have an ongoing investigation. Do materials like this, insofar as how Filipino people view or trust VP Sara, have an effect in your investigation? Ibig sabihin po ba nito, ang isang pinakakilala at popular na tao pwede lang gumawa ng krimen at hindi natin papapanagutin? Well, bukas ay na kay Attorney Matibag pa rin ang Senate Impeachment Court. Diyan pa rin sila magtatalo. At meron lamang konting pagbabago sa schedule ng Senate Impeachment Court simula sa July 29. Mel, alas 10 ng umaga na tayo magsisimula hanggang alas 3 ng hapon. Mel. Maraming salamat sa iyo, Joseph Morong.
Mga kapuso, tumataas na ang tsansa na maging bagyo ang minomonitor na low pressure area. Nasa labas pa yan ang Philippine Area of Responsibility at huling namataan sa layong 1,505 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Ayon sa Pag-asa, posibleng pumasok ito sa PAR maaaring bukas, Miyerkules. Kapag lumakas na bilang bagyo, tatawagin itong bagyong Quiapo. Sa magiging pagkilos, posibleng tumbukin ito ang northern o yung extreme Northern Luzon sa mga susunod na araw. Pero, posible ring maramdaman ang epekto nito sa Bicol Region at Eastern Visayas. Sa katunayan, makaka-apekto na rito ang trough o yung extension ng LPA. Bukod diyan, maaari ring lumakas ang habagat mula Huwebes hanggang weekend. Base sa datos ng Metro Weather, umaga bukas, may tsansa ng kalat-kalat na ulan sa Mimaropa, Panay Island, Negros Island Region, Sulu Archipelago at Zamboanga Peninsula. Sa hapon at gabi, kasama na rin sa mga posibleng ulanin ng ilang lugar sa Ilocos Region, Cordillera, Central Luzon, Calabarzon at ilang bahagi ng Bicol Region. May tsansa rin ng ulan sa Metro Manila bukas gaya po ng naranasan kaninang hapon. Halos buong Visayas at Mindanao naman ang posibleng makaranas ng malawakang pag-ulan. Sa hapon din at pwedeng magpatuloy o maulit sa gabi. May malalakas na ulan din kaya nananatili ang banta ng baha o landslide. Dahil halos masaid na ang tubig, tuyot at lumitaw na ang maputik na bahagi ng Angat Reservoir sa Bulacan. Ayon po sa Pag-asa, nasa pinakamababang level na ng tubig ang Angat. E paano na ang supply ng tubig lalo't meron pang El Nino? Nakatutok si Rafi Tima. July 20, 2026. Ayan na po yung kalagayan dito sa dike. Tuyot na. Sa bidyong ito nakuha ni Dehanyo Timbol kahapon, kita ang dulong bahagi ng Angat Dam sa Bulacan na wala ng tubig. Yan, nasa gilid na yan. Puro putik na yan. Nakatira lang malapit sa reservoir si Timbol kaya pansin daw niya kung gaano nakababa ang level ng tubig dito. Sa bahagi ng reservoir na meron pang tubig, kapansin-pansinaan niyang lumitaw na ang maputik na bahagi nito. Nangangahulugang said na halos ang tubig sa lawa. Bumabar daw ng putik, ibig sabihin, bababaw ng bababaw yan. Hanggang sa matuyuan kapag walang bagyong dumating. Ngayon ko lang po naranasan yung ganitong bumaba ang dam. Dati hindi po ganito yung dam. Ewan ko lang po doon sa mga sinaunang tao kung na-experience nila yung ganitong pagbaba ng dam na to. Salos, dati hindi naman natutuyo itong tapat na to eh. Ayan. Kaya apektado na raw ang pangingisda sa lawa. Masyado na raw maburak ang lawa kaya delikado rin sa mga magtutungo rito. Kagabi, umulan daw ng 2 oras pero halos wala ito naging epekto sa level ng lawa kaya lalo pang bumaba ang tubig dito kumpara kahapon. Hindi sapat ang ulan para tumaas ang water level. Kailangan bumagyo ng mga 1 week o higit pa para tumaas ang tubig. Pero kung mga ulan-ulan lang, hindi niya kaya yung pataasin. Tumaas man konti lang pero bababa lang din agad pag ganito na ang panahon. Ngayong araw sumadsad pa sa 152.20 meters ang tubig sa Angat. Ayon sa Hydrometeorology Division ng Pag-asa, ito na nga ang pinakamababang level ng tubig sa kanilang record. Mas mababa na nga daw ito sa kanilang sukatan na hanggang 156 meters above sea level lamang. Malayong malayo sa 180 meters na normal operating level nito. Sa record namin, ito na po yung ito na yung pinaka-lowest na elevation na 152. Maaaring pag hindi pa umulan ng mga ilang araw, bababa po yan. At yun na yung sa monitoring namin, yun na po yung pinaka-lowest elevation ng Angat. Sang-ayon ng Pag-asa, kailangan maging tuloy-tuloy ang ulan sa lugar para madagdagan ang tubig sa lawa. Sa ngayon, meron po tayong tinitignan na may low pressure. Baka sakaling mag-develop siya as depression. At sa tingin namin, aakyat siya papuntang north. Yan po yung makaka-enhance ng habagat natin. Just in case na mag-develop siya. Sa isang pahayag, sinabi ng lokal na pamahalaan ng San Jose del Monte, Bulacan na pinaghahanda na nila sakaling magtuloy-tuloy pa ang pagbaba ng level ng tubig sa Angat, lalo pat meron pang El Nino. Posible raw kasing bumaba pa sa 149 meters ang level ng tubig. Sa ngayon, binawasan na ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS ang alokasyon ng Local Water District sa 45 million liters per day mula sa normal na 70 million liters per day. Kabilang sa mga agad gagawin ang paghahanda sa mga balon, pag-aayos sa mga taga sa tubo at treatment facilities na nagsaserbisyo sa lungsod. Rafi Tima, nakatutok,
24 oras. Ipinatawag ni Pangulong Bongbong Marcos si Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Juan. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ang pulong ay kaugnay sa nangyaring pananakit at pangahataw ng kahoy na baton ng ilang China Coast Guard personnel, kaya nasugatan ng 2 sundalong Pilipino. Wala pang ibang detalye na inilalabas patungkol dito. Samantala, sa opening ceremony ng 59th ASEAN Foreign Ministers Meeting, binigyang diin ni DFA Secretary Teresa Lazaro ang halaga ng paggalang ng mga bansa sa soberenya ng isa't isa. Anya, huwag panghimasok sa mga panloob na usapin at idaan din sa mapayapang paraan ng pagresolba ng hindi pagkakaunawaan. Taong-taong hindi nawawala sa listahan ng mga isyung dapat tugunan ng gobyerno ang mataas na presyo ng mga bilihin. Pero lalo ngayong taon dahil sa epekto ng giyera ng Amerika at Iran. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating serye bago ang State of the Nation Address, alamin natin kung paano niya tinutugunan at kung ano pang dapat gawin ng pamahalaan. Ang special report sa pagtutok ni Maki Pulido. Lalong dama ngayong Abril ang pagmahal ng mga bilihin. Bumilis pa lalo ang inflation. 7.2% ang inflation rate. Sa mahal ng mga bilihin, kaya pa ba? Hindi na po. Kasi sa dami po ng gastusin, kailangan po kakayanin eh. Ganun po talaga. Hirap ng buhay po ngayon, talaga kailangan malakas na katawan. Wala namang choice, sabi ni Rosemary, kundi kayanin. Kaya kahit 65 years old na, 12 oras siyang nagbebenta ng prutas kada araw sa bangketa. Ang 500 pisong kita kada araw, kasya lang para sa bigas, kalahating ulam at pamasahe. Kaya 2 buwan na siyang di bayad sa upa at putol na ang kuryente. Hirap magkasya. Sige, tis-tis lang tayo. Wala mapili sa ulam may mga anak ko. Kahit minsan nag-aulam sila mantika at saka tuyo. Taon-taon namang reklamo ng marami na hirap na sila sa panggastos. Pero may dagdag kalbaryo ngayong taon. Dahil sa pag-atake ng Amerika, isinara ng Iran nitong Pebrero ang Strait of Hormuz na daanan ng barkong may kargang langis mula Middle East. Sumirit ang presyo ng petrolyo sa buong mundo. At dito sa atin, sumipa ang diesel mula 48 pesos kada litro noon sa hanggang mahigit 160 pesos na pinakamataas nitong Abril. Nagmahal din ang gasoline at kerosene. More than 90% ng ating oil, ng ating energy ay imported. At ang karamihan yan ay nanggagaling doon sa Strait of Hormuz. Lahat halos ay gumagamit ng langis. No, ang ating agrikultura, ang ating industriya, ang transportasyon natin, pagluluto. Unang tinamaan ng sektor ng transportasyon na kahit nagka-rollback na ay hirap pa rin sa higit 77 pesos na presyohan ng litro ng diesel ngayon. Kaya 500 pesos lang ang naiuuwi ni Jerry mula sa pamamasada alas 3 ng madaling araw hanggang alas 10 ng gabi. Nung mga 55 pa po ang krudo, umuwi po ako ng alas 4, ma'am. Meron na akong 1 to 1.5, mga ganun. At dahil halos lahat gumagamit ng langis, nag-domino effect na ito sa presyo ng serbisyo at produkto. Ang dati ng mahal, nagmahal pang lalo. Noong Enero, nasa 2% ang inflation o bilis ng pagmahal ng serbisyo at produkto. Pero simula ng magkagera ay bumilis ito hanggang pumalo sa 7.2% nitong Abril. Pinakamataas yan sa loob ng 3 taon. Bahagya lang niyang bumagal sa 6.4% nitong Hunyo. Kaya si Rosemary, di na regular na nakakainom ng maintenance medicine sa high blood. Minsan iinom lang ako yung mga dahon-dahon pag ano talaga, na herbal-herbal. Dahil dolyar kung bilhin ng petrolyo at maraming iba pang produkto, bumaba lalo ang halaga ng piso kontra dolyar. Sumadsad ang piso sa record low na 61 pesos at 75 centavos nitong May 19. Nasa 61 peso level pa rin ito ngayon. Kasi doon sa dami ng ating importation, no, yung demand natin para sa dolyar ay napakalaki. Tumaas ang presyo ng petrolyo, natural, kailangan din natin ng mas maraming dolyar. At dahil sadsad ang halaga ng piso, nagmahal ang mga hindi gawa sa Pilipinas. Kung mamimili ka sa grocery, halimbawa, marami sa mga produkto dito imported.
ultimo asin. Inaangkat mula China o Australia. Kung gawa man dito sa Pilipinas, marami sa mga raw material na ginamit imported. Kaya babalik ang epekto nito sa presyo ng bilihin na lalo pang tataas. Mas konti ang bibili, hihina ang benta ng mga negosyo, at babagal ang paglago ng ekonomiya na isa sa mga sukatan ng pamamalakad ng gobyerno at binabantayan kada State of the Nation Address o SONA. Pero ganito na ang taunang galaw ng ekonomiya sa nakaraang 4 na taon. At yung target ng gobyerno na makikita sa pulang linya, hindi na naabot sa huling 3 taon. Para hindi matenga ang takbo ng ekonomiya, kailangang tuloy na may panggastos ang mga mamamayan. Kaya ang mga driver na apektado ang kita ng mega oil price hike, binigyan ng 5,000 pesos na ayuda bagaman di na nasundan. Laking bagay po. Nakabili po ng isang kabambigas, baon ng anak ng mga apo, tsaka ulam po. Tsaka bayaran po ng mga bill, kuryente, tubig po. Pero panandali ang tulong lang ang ganito ayon sa isang ekonomista. Kailangan anya ng mga pulisiya at programang magpapalakas ng ating industriya at agrikultura para di laging apektado ng nangyayari sa ibang bansa. Kailangan magkaroon tayo ng mas malayong pananaw, no? Magkaroon tayo ng long-term view, plano, na palakasin natin ang ating sariling industriya para hindi lahat ng pangangailangan natin ay lagi na lang nating inaangkat. Dahil nakadepende rin sa ekonomiya ang pampondo sa mga programa, nangungutang pa ang gobyerno na sa taong ito ay pumalo na sa 18.55 trillion pesos nitong Mayo. Mas malaki ang utang, mas malaking kailangang bayaran, kaya lalong kumukonti ang panggastos ng gobyerno. Ang debt to GDP ratio ng Pilipinas as of first quarter, nasukatan kung kayang bayaran ng utang, lagpas 65% na. Actually, ang pamantayan yan ay 60% ng ating GDP ang cap o ang maximum, ang ceiling ng ating pagkakautang. Lumampas na. Para yung vicious cycle. No? Utang tayo ng utang, pero para makabayad, uutang ulit tayo. 3 kagawaran na may kinalaman sa ekonomiya ang sinubukan naming makapanayam pero walang paunlak o pahayag. Pero giit ng palasyo, may mga programa ang Marcos administration para mapalakas ang mga lokal na industriya tulad ng enerhiya at agrikultura para mapalago pa ang ekonomiya. Medyo lumilipat na tayo sa mga renewable energy. Pati yung solar, pinapalakas ito. Pati yung agrikultura natin. Talagang gusto ng Pangulo ay ma-modernize para hindi na yung mga kailangan na mag-import ng bigas. Long term to, hindi ito pa ngayon lang. May 2 taon na lang sa termino ni Pangulong Bongbong Marcos. Habang hinihintay ang sinasabing magiging epekto ng kanyang mga programa, ang sidewalk vendor na si Ramil, itinatawid ang buhay sa pangungutang. Hindi ko talaga ipagkakaila yun kung ilan ang utang ko ngayon is 2 ang Bombay, may isang inutangan ko, tapos lending, 5, 2 ang lending ko. Kaya kami naghahanap buhay para makakain. Kaya yun talaga, importante na lang namin. Wala kaming ipon, utang lang ang naiipon, basta makakain lang kami sa araw-araw ng 3 beses man lang. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Wala pa man ang epekto ng inaasahang bagyo, binahana ang iba't ibang lugar sa Cebu. Nakatutok si Fe Marie Dumabo ng GMA Regional TV. Dahil sa walang tigil na buhos ng ulan, binaha ang highway ng Barangay Tipolo sa Mandaue City, Cebu. Ang ilang motorista, lakas loob na sumuong. Ayon sa Mandaue City Hall, nagpapatuloy pa ang trabaho sa drainage system sa binahang lugar at maging sa karatig lugar. Hangyo man natong DP na kung mahimo within the year, masulbad na diha. Again, manage your expectation lang yun ta. No, na kung karon di yun magian, mas paspas na mo subside na ganing flood waters. Ito rin ang sitwasyon sa ES Fortuna. Minamadali na ang declogging operations. Binaha rin ang kahabaan ng MJ Cuenco Avenue at kalapit na mga eskinita sa Cebu City. Ilang mga sasakyan na lumusong sa baha ang namatayan ng makina. Ang lalaking ito naman nagmagandang loob at lumusong sa baha para kunin ang mga basura na bumara sa drainage. Binaha rin ang harapan ng Tejero Elementary School. May mga bata na sumuong sa tubig na abot baywang na nila. Ang ilang stranded ni-rescue ng BFP. Ayon sa Pag-asa, localized thunderstorms ang nagpapaulan sa Cebu mula pa kahapon.
Mula sa GMA Regional TV, Femari Dumabok. Nakatutok 24 oras. Hindi lang serving face card, talagang pinapatunayan ni Jillian Ward na siya ang star of the new gen. Multi-talented indeed dahil after ng viral niyang dance rehearsal, nagpa-wow naman si Jill sa isang cover song. Practice lang raw yan sa mga naghihintay na sa kanya sa first solar concert. Na reschedule man ang concert to December 8, tuloy-tuloy ang paghahanda ni Jill para makapagbigay ng best show. A little teaser ang pasabog na photoshoot ni Jill. Dark but sophisticated ang looks ng The Clash Teens judge. A week after her intimate wedding na ikinagulat ng kanyang fans, seems like at her happiest. Si Kapuso star Bea Alonzo. Kitang-kita ang post-wedding glow ni Bea sa stunning portraits na ibinahagi niya sa IG. New season ang caption na ikinatuwa ng fans. Kapansin-pansin din ang elegant wedding ring ni Bea. Sa isang IG story, may close-up look pa sa sing-sing. Bukod sa pagiging wifey, tuloy ang taping ni Bea sa upcoming GMA political thriller series na Whispers from Heaven. Makakasama niya sa serye sina Tom Rodriguez, Marica Reyes at Jason Abalos na ididirect ni award-winning director Zig Dulay. At yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Emil Sumangit. At ako po si Vicky Morales. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. At dahil hindi natutulog ang balita. Nakatuto kami 24 oras.